Isang magandang hapon po sa inyong lahat. Ito na naman po ang inyong Kuya Attorney Noel na magbibigay muli ng kaalamang legal sa inyong lahat. Bago ako magsimula, ulit binabati ko yung aking mga subscribers, mga viewers, yung mga bago pa lang napapagawi dito sa aking channel. Sana po ay mawili kayong manood. Kung nagustuhan nyo itong aking vlog ngayon ay paki-like nyo, i-share, and then yung bago pa lang, mag-subscribe po kayo. Marami po kayo ritong malalaman na o mag-gain na legal knowledge about, in particular sa mga transaction tungkol sa lupa. Okay. So ngayon, meron tayong panibagong topic. Ito po yung parang continuation to nung last vlog ko. Ito yung tungkol sa mga notaryo publiko, kagaya natin. Kagaya nung nabanggit ko last time, hindi lahat ng abogado po ay nagpapakomisyon as notary public. Pero lahat po ng notary public ay dapat abogado. Ito po. Ngayon, ang topic natin ngayon ay yung ano ba ang mga documents, mga deeds na dapat ay notaryado para magkaroon ito ng tinatawag na yung parang maging enforceable para mapatupad ang nilalaman ng mga dokumento. Okay. Unang-una, tungkol sa mga deeds, yung deed of absolute sale, deed of donation, deed of assignment, dapat po yan lahat notaryado. Magpapagawa tayo sa abogado ng deed of sale at haharap ang parties, seller at buyer, lalo na pag lupa. Mahalaga po yan. Dapat ay nakaharap ang seller at buyer sa lawyer. Wala na pong nagnonotaryo ngayon ng hindi humaharap. Sapagkat marami pong mga pagkakataon na merong nangyayaring dayaan, lokohan. Kaya kawawa naman ang seller, kawawa naman ang buyer. So, ang requirement po ng notarial law ay dapat talaga nag-a-appear ang seller at buyer. Dapat yan notaryado. With all due respect naman sa ating mga pinuno sa barangay, yung mga nasa malalayang probinsya siguro na madalang lang yung law offices, walang notaryo publiko. Yan po ginagawa kasi sa barangay na kasunduan, valid naman siya, kaya lang po, hindi nyo maililipat ang titulo o tax deck sa pangalan ng buyer sapagkat yun nga, hindi siya enforceable. Hindi kinikilala ng BIR, ng Register of Deeds, ng Assessor's Office kapag ang dokumento ay hindi notaryado. So, valid nga sa inyong dalawa yon kung ang kasunduan ay sa barangay. Ang nagiging problema pagdating na ng mga heirs o kaya mga lalo na kung apu-apuhan na, kaapu-apuhan. Hindi kinikilala yung bentahan o yung kasunduan sa barangay. At may karapatan ba silang maghabol o questionin yung kasunduan sa barangay? Pwede po kasi hindi naman sila party doon sa nangyaring kasunduan na hindi notaryado. Yun po kasi ang diferensya. Kapag notaryado ang dokumento, yan po ay talagang valid kahit sa harap ng korte, isang tingin lang at notaryado. Lalo genuine naman ng pagkakanotaryo. Wala pong problema yan. Admissible agad in evidence yun. Ngayon, kung hindi notaryado ang dokumento, deed of sale, ang nangyayari ay pag umabot sa korte, papatunayan mo pa na valid yung kasunduan, hahanap ka ng witnesses, kung sinong kasama mo noon, kung sinong kapitan ang pumirma, o kung sino man sa barangay. Ayan, hindi tatanggapin agad ng korte yung kasunduan dahil hindi siya notaryado. Okay, so, lahat po yan, deed of sale of a real property, deed of donation, kailangan naman yung parties din, donor and donee. Sa deed of donation, dapat ay mayroong pagbibigay, binibigay ang, let's say, a parcel of land, at merong tumatanggap. May acceptance ang donee. Nakalagay po yan sa deed of donation. Hindi pwedeng
ibinibigay lang, walang acceptance ang donee. Dapat meron po yon. So yan, dinadala sa abogado o pinapagawa sa abogado, notaryo publiko, nakaharap ang donor and donee na notaryohin para enforceable siya. Ibig sabihin, yung donee, kung may title sa lupa, yung lupa, may transfer niya yon sa pangalan niya. Babayaran lang niya yung mga corresponding taxes sa BIR, sa assessor, at sa Register of Deeds. Ganon din ang deed of assignment. Yan ang mga common deeds o mode of conveyance. Deed of sale, deed of donation, deed of assignment, dapat lahat notaryado. Okay, ngayon punta naman tayo sa manahan. Extrajudicial settlement of estate. Namatay na yung nasa title, mamanahin ng mga anak, o yung isang kapatid na single, mamanahin ng mga kapatid. Kailangan ng tinatawag na extrajudicial settlement of estate. Kailangan notaryado. Ginawa ng abogado, notaryado, may enforcement. May ililipat ang mga titulo at tax declaration sa pangalan ng mga tagapagmana. Okay. Mahalaga yan na ang dokumentong yan ang ginagawang paglilipat, pagsasali ng mga properties papunta sa mga tagapagmana. Kaya dapat yan ay required ng batas na notaryado. Okay. With or without sale yon. Pag with sale, ganoon din yon. Kaya lalo nga, pwede naman yan pagsamahan, yung extrajudicial settlement of estate with sale. Hindi na kailangan ilipat ang titulo pa sa pangalan ng mga tagapagmana. Saka lang magbebenta with sale. Hindi, pwede na yung document niya. Extrajudicial settlement of estate with sale. Diretso na sa buyer. Okay. Kailangan din ang mga dokumento, yung real estate mortgage contract, yung yan yung dokumento ng sanlaan. Sa English ay real estate mortgage contract. Isinasaad dyan ang magkano ang sanla, hanggang kailan ang bayaran, at pagkatapos ay naka-indicate din. Kung sakasakaling hindi mabayaran ang pagkakasanla, ay it will be subjected to yung foreclosure proceedings. Ano po? Merong extrajudicial foreclosure, merong judicial foreclosure. Later on, gagawa ako ng mga vlogs tungkol dyan. Kasi hindi naman komo isinanla sa inyo ay automatic sa inyo na yung property na hindi nabayaran. Merong procedure ng pagreremata ayon sa batas. Mahabang procedure, pero yon ang kailangan para mailipat mo ang titulo sa pangalan mo. Pero ganun pa man, lahat ng real estate mortgage contract dapat ay notaryado. Required yan ng batas. Ganun din yung cancellation of mortgage. Nakabayad ka na sa bangko. Magre-release ang bangko ng cancellation of mortgage or release of mortgage. Dapat yon ay bago, kung nakatatak ang sanlaan sa titulo na nasa Register of Deeds, pati yung hawak mo may tatak na sanla. Kapag may release of mortgage ka, ipapasok mo yon sa Register of Deeds. Babayad ka ng may corresponding fee. Pagkatapos noon, paglabas ng title mo, owner's duplicate copy mo, meron na nakalagay doon na canceled na yung itatatak sa likod ng title. Canceled na yung pagkakasanla. Ganun din yung kopya ng Register of Deeds. Okay. Hindi tinatanggap ng Register of Deeds ang cancellation of mortgage or release of mortgage ng hindi notaryado. Required kasi yan ng batas. Okay. Ano pa? Lahat ng affidavits, affidavit of loss, affidavit of undertaking, ang dami pa yan. Kahit sa LTO, yung mga affidavit of change color ng sasakyan, affidavit of, ang tawag dito, yung sidecar. Paglalagay ng sidecar, kailangan ding meron pa yung affidavit.
Yan ay nanunumpa kasi under oath yan. Magmula sa deed of sale hanggang affidavit. Under oath yan sa harap ng notaryo publiko. Ang notaryo publiko kasi ay authorized, commissioned nga by the court to yung sa kanila mag-oath ang mga tao na merong mga transaksyon. So, kapag notaryado ang document, yun nga, yung nakasaad sa dokumento ay napapatupad. It is enforceable at kinikilala ng mga ahensya ng gobyerno. Okay. Yan, mga affidavits, kailangan, kahit yung simpleng affidavit of loss, nawalan ka ng SIM card, nawalan ka ng telepono, nawalan ka ng titulo, nawalan ka ng mga identification cards mo, hindi ka pwedeng pumunta sa bangko, sa SSS, o sa Pag-ibig, o kaya sa COMELEC na nawala po yung identification card ko, kailangan ko ng bago. Pwede po bang palitan nyo? Hindi. Ipapa-execute ka ng tinatawag na affidavit of loss para under oath yun na totoo talagang nawala ang dokumento, yung identification card. Kahit yung ATM mo, nire-require ng bangko na mag-execute ka ng affidavit of loss. Pag nanloko ka dyan, yung pala, isinanla mo sa iba, tapos mag-execute ka ng affidavit of loss, under oath ka dyan. Di perjury yan. Okay. So, ayan, tandaan po natin yan. At yung pang mga iba't iba pang contracts, dapat notaryado po yan. Nagpahiram ka ng pinapaupahan mo yung lupa mo, gumawa ka lang ng sariling sa kapirasong papel, pinaupahan ko ito. Hindi naman notaryado. Nagpaupa ka ng apartment, salitaan lang kayo, walang dokumento. So, mas malaking problema yan. Dapat, halimbawa, apartment o kaya mga commercial spaces, meron kang contract of lease. Contract of lease na, ang mga lawyers naman, meron na halos format. Merong pro forma document dyan. Naka-ready na. Na pupunta lang ang lessor, lessee, ang nagpapaupa at umuupa sa opisina ng abogado para magpirmahan ng contract. At yun ay nonotaryohin, valid yan. Valid at enforceable. Maraming kontrata. Merong contract of service. Merong contract of, merong contract of service. Merong iba't ibang yung sa construction work. Meron din ganun. At iba-iba, meron pang mga memorandum of agreement between two big companies. It's a form of a contract. So, kailangan notaryado rin yan. Lahat ng mga kontrata, dapat notaryado para maging enforceable. Okay, so yan. Yan lamang po ang mga ilang mga dokumento na nire-require ng batas na notaryado. Kapag hindi notaryado, hindi mo mapapatupad ang nilalaman ng nakasaad sa dokumento, hindi kikilalanin ng mga government agencies, and even private institutions like banks, lending corporations, hindi yan kikilalanin kung hindi notaryado. So, ganyan po kahalaga ang notaryo. Huwag po tayong maniwala sa mga sabi-sabi na hindi na kailangang inotaryo, nagkakaintindihan naman tayong dalawa. Hindi po ganon. Dahil po yan ay nire-require ng batas, dapat ay sundin natin sapagkat mawawalang saysay. Hindi mai-enforce ang nilalaman ng transaksyon o ng dokumentong yun. Okay, so hanggang dito na lamang po. Marami pong salamat sa inyong lahat at magkita-kita tayong muli sa susunod kong vlog. Thank you very much.